to entitle this message, I Can't Believe It's a Dream. I can't believe it's a dream. Magkakaiwalay kasi yung mga part ng mga kalalakihan at kababaihan. Gusto ko po sanang pagtabihin ang mag-asawa at bulungan ng mister ang kanyang misis. I can't believe it's a dream. At ang the rest, hindi bali na. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pwede bang ngitian mo ang iyong katabi? Kumusta ka na, sis? Kumusta ka na, brother? Ako ay nasisiyahan na tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Praise God. Pwede na kayong umupo. Salamat po sa inyong pagtiyaga. Hallelujah. Sa panahon na itong si Joseph ay dinalaw ng angel ng ating Panginoon, that was the time, I would say the darkest, ang pinakamalagim na pangyayari sa buhay ng Israel. Alam natin na ang Israel ay dumaan sa napakaraming pagsubok sa kanilang mga buhay. 100 of years sila ay nasa kamay ng Egypt, naging slave. Marami pang bagay na nangyari dahil sila ay lumagpas sa boundaries ng ating Panginoon, na maraming beses sinabihan ng Israel na huwag silang sasamba sa ibang mga Diyos. But we don't understand why they are choosing other gods than the God who is alive, than the God who gave them promise to be in the better place. And I don't understand why, mga kapatid, marahil dahil sa environment, sa mga tukso, sa mga bagay na out of place sila, marahil nakikita nila nakaiba sila sa lahat ng mga bansa na nasa paligid nila. Dumating ang panahon, sa panahon ni Joseph, na dinalaw siya ng angel ng ating Panginoon. At ang angel ng ating Panginoon na bumisita ay sinasabi, tumakas ka sa lugar na ito dahil ang baby ninyo ni Mary ay nasa panganib. At ang sabi ng angel ay, pumunta kayo doon sa Egypt upang ang baby na dala-dala ni Mary ay maisalba sa panahon ng lagim na magaganap sa bayan ng Israel. Dumating ang panahon na itong si King Herod ay naging malupit sa kanyang sariling dugo. Siya ay nag-declare na lahat ng mga babies 2 years and under ay patayin. Ang mga babies na ito ay inagaw ang kanilang kinabukasan. Ang mga babies na ito, mga kapatid, ay nawalan ng existence ang kanilang future dahil sa pagiging monster ng kanilang hari. I treated it that is the lowest point in the life of Israel during those time because of this monster king. At ito po ay panahon na kung saan ay nabanggit sa Bible na noong sila ay nagkaroon ng encounter with this wise man, ang sabi ni Herod ay, kung sakaling makita ninyo ang baby na inyong hinahanap, pwede bang sabihin nyo sa akin upang ako ay sasamba rin sa kanya? But you know, ang nangyari, there is a fake seeker and the true seeker. Those wise men are true seekers, but this King Herod is a fake seeker. Sa ating panahon ngayon na politika, mga kapatid, ay batuhan ng putik. Maanghang na salita, magkabilang panig. Wala kang magagandang mga bagay na makikinggan na lalabas sa kanilang bibig. Puro panlalait, puro pagbaba ng dignidad, mga kapatid.
But I have a good news for you. There is a good news from the Word of God. Hallelujah! At tayo ay paparoon sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid. There is a faith seeker and the truth seeker. And I am so glad to reveal to you, mga kapatid, na ang tunay na naghahanap sa ating Panginoon ay may mga karanasan sa buhay kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa kanila. We don't know the deepness of the wise man, why they search this baby. But far as I know, mga kapatid, the God of intellectuals have been revealed to them who is the baby that they are going to see in that manger. Alam ko sa kanilang pakiramdam, sa kanilang puso at spirit, ay pinadama ng ating dakilang Diyos kung sino ang kanilang bibisitahin, kung kaya't sila ay excited na makita ang baby na kay Mary, mga kapatid. Kaya't sa panahon na ito, hindi po na-mention si John the Baptist. I believe during those time, na itinago nila si baby Jesus doon sa Egypt, he was under 2 years old at that time. But about John the Baptist, it was never mentioned. But I believe those time ay mahigit na po sa 2 taon itong si baby John the Baptist nung panahon na yon. It was not mentioned, but I believe it was, his life was preserved. For that the will of God will happen, that He will prepare the way of the Lord. Praise God. Doon sa Revelation chapter 20 ay binanggit na ang baby na ito, mga kapatid, ay nasa threat ang kanyang buhay bago pa lamang ganapin ng ating Panginoon kung paano niya ililigtas ang buong sanlibutan, ay meron ng threat sa kanyang buhay upang hindi matupad ang kalooban ng Panginoon, ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ngunit anuman ang gawin ng kaaway, mga kapatid, kailanman ay hindi siya magtatagumpay. Sapagkat inordain ng ating Panginoon ang kanyang kalooban na magaganap. Kanya pong inihandog ang kanyang katawan at ang kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong sabihin sa lahat na ang ating pagtanggap sa ating Panginoon ay dakilang bagay na nangyari sa ating mga buhay. At kung tayo man ay hindi pa tumatanggap at hindi pa tunay na nakakakilala sa ating Panginoon, nais ko pong sabihin sa inyong lahat na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, sapagkat ito ang the best na pangyayari sa ating mga buhay upang tayo ay iligtas sa kalupitan ng kamatayan. Praise God! Itong si Joseph, na ama ni Jesus, sa kanyang pagiging tao, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa lahat na tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon sa tunay na pagsamba at pagkakilala kung sino ang ating Panginoon, huwag tayong mailang about the sonship of the Lord Jesus. Sapagkat in this, being known Him and identify Him as the Son of God, this is the very foundation why we believe in one God and one alone. Because the Son of God means God incarnate. Nasa Kanya, mga kapatid, ang katotohanan. Kaya nga't sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. The declaration of the Lord that He is the truth, He is the life, and He is the resurrection, mga kapatid, ay nasa katauhan niya bilang God incarnate. He is the mediator between God and man. Not Mary, not Peter, not the saints of the Catholic Church, but we have the same God, and the same God is became our mediator because He come in the flesh.
And I would like to tell you na itong si Herod ay puspos ng demonyo. Sapagkat sinabi sa Bible na naparito ang magnanakaw, kundi magnakaw, pumatay at magwasak. At ito ang nasa katauhan ni King Herod during those times. That he is holding the banner of darkness. That he destroyed the future of these infants and babies. Lahat ng mga ina na nawalan ng anak, I couldn't imagine the wailing of the nation during those times. Na ang lahat ng mga ina ay, they are weeping because they lost their children in the hands of the same blood king. Hindi mahirap tanggapin, mga kapatid, na ang kadugo mo ay pumapatay ng kanyang kapwa. Hindi nalalayo sa ating panahon. Ang sabi nila, mas mabuti pa ang kasama ang kaibigan kesa sa kamag-anak. Minsan dumarating ang panahon na hindi natin maintindihan. Blood against blood. Sa halip na tayo ay magyakapan sa oras ng pagsubok at problemang dumarating sa ating buhay, minsan nakakatulong pa ang kaibigan kesa sa iyong kadugo. Ngunit anuman ang mangyari, mga kapatid, dumaan man ang problema sa family, piliin nating maglingkod pa rin sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tunay na nakakaintindi ng ating mga problema, na ang problema natin ay may solusyon, palaging may solusyon kung tayo ay magpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. He is the source of understanding. Yes, sometimes dumarating sa pamilya ang hindi pagkakaunawaan, ngunit piliin natin na ang ating common ground ay si Jesus Christ. Siya ang makakasolve ng ating problema, hindi ang ating pride, hindi kung sino ang tama, hindi kung sino ang matuwid, kundi ang ating Panginoon, ang ating kasama dapat sa lahat ng dinadaanan sa buhay. Amen po ba? Praise God. Kaya itong malaking lesson sa ating lahat, na wag nating gawing tayo ay maging cruel sa ating sariling dugo. Bagkus tayo ang magiging kasangkapan ng ating Panginoon upang manatili ang kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan ng ating emotions, ng ating puso, mga kapatid. May pagsasabi nga, sabi nila, do not decide when you have bitterness in your heart. Do not decide if you are confused. Do not decide if you are worried. Do not decide kung ang emotions mo ay nangingibabaw kesa sa inyong intellect, mga kapatid. Sapagkat whatever decision that you make during those times, it is a big mistake. It will be a big mistake. At kung yung mistake na yan, mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat, dadalhin natin ang mistake na yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga't mas maigi na kung tayo ay magdi-decide, ay nasa kapayapaan, because the God that we serve is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. During the time of King Solomon, I would say he is one of the greatest king that ever lived in the house of Israel. Naalala niyo ba nung time na siya ay tawagin ng ating Panginoon? Lord, sila na lang. Lord, hindi ako kagaya ng aking ama. Lord, mas may magaling pa sa akin. Lahat ng mga tinatawag ng Panginoon ay umaatras. Naglalagay ng wall between God and them because they feel that they are not deserved to lead,
to lead. Ngunit walang magagawa ang tao kung siya ay pinili, mga kapatid. God can qualify the not qualified in the eyes of this world. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon ay nakakatiyak ang ating Panginoon na sila ay kagamit-gamit sa plano ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. I would like to remind everyone, whatever the will of God is in your life, He will make proof. Patutunayan ng ating Panginoon na ang kalooban niya sa buhay mo, ikaw ay magiging masaya. Meron tayong mga pangarap, meron tayong mga panaginip, meron tayong magagandang goal sa ating buhay, mga kapatid. But everything will be good and fine if we will submit it, mga kapatid, sa trono ng ating Panginoon. Alam ko na may maganda kang plano sa iyong bukas, ngunit I would like to encourage you, submit it in the presence of the Lord God, who knows your beginning from the end to the end, mga kapatid. Hallelujah! Wala nang ibang Diyos na katulad ng ating Panginoon, because He knows our end from the beginning. He knows what is better than what we are thinking for our own good, because He is the God Almighty that owns everything in this life. He is the source of everything we need in this life. Whatever your situation, ating alalahanin, ating palalahanan ng ating sarili, mabuti pa rin ang ating Panginoon kesa sa aking mga iniisip sa buhay. Sabi ni Solomon, di ba? Nung siya ay bago pa lang na tinatawag ng Panginoon, Lord, hindi ko po alam kung paano ko ililid ang iyong mga tao, napakarami nila. Magagaling sila, Panginoon, kesa sa akin. Ano, Lord, ang aking gagawin? Hindi ko alam, Panginoon. In that very moment, God knows what is in the mind and heart of Solomon. And that is why, because you did not ask for strength and might like your father, I will give you wisdom that anyone cannot have in this world from the beginning. And because of that situation, ipinakita ng ating Panginoon kung gaano siya makapangyarihan sa lahat. And in that drop of wisdom of King Solomon, lahat ng kanyang mga pamumuno ay naging maayos until such time na ang politics ay dumating sa kanyang kaisipan. Nagkaroon na ng problema because of politicking. Right? Inasawa niya lahat ng mga prinsesa ng mga kaharian sa buong mundo. Lahat ng mga mahal na daughter ng bawat kaharian sa mundo ay inasawa ni Solomon for the sake of peace from Israel to the whole world. And that is politicking. Until such time, nagkaroon ng spiral downward ang influence ni Solomon. Hindi niya nabantayan ang kanyang sarili na nag-o-offer na pala siya ng mga incense doon sa Diyos-Diyosan ng mga asawa niya, mga kapatid, na kanyang itinaas ang mga shrine, mga altars ng mga iba't ibang Diyos ng mga tao na nasa buong mundo. He fortified these high places. And God became sad, mga kapatid, na hindi na-realize ni Solomon kung saan siya nanggaling. Hindi na-realize ni Solomon yung panahon na siya ay nagpatira pa sa Panginoon na humingi ng wisdom sapagkat siya ay nalasing ng ganitong gawi, ng ganitong tradition.
Nawa sa ating paglilingkod sa Panginoon, manatili pa rin ang ating pagpapakumbaba. Kung paano natin nakilala siya sa panahon na tayo ay bago, mainit sa ating Panginoon. Nawa, huwag itong mawala ang pakiramdam na ito, mga kapatid, ay manatiling nag-aapoy, nag-aalab sa ating damdamin. Lord, wala ako kung wala ka. Wala ako kung wala ka, Panginoon. You are the source of everything I have in this life. Hallelujah. Hallelujah. And from then on, because of the magnitude of the sins of King Solomon, ang future ng Israel ay nagiba. Na-divide ang kingdom dahil sa kanyang maling desisyon. Nawa kapag tayo ay nag-decide, lagi nating paalalahanan ng ating mga sarili na ang aking Panginoon ay mabuti. Mula nang nakilala ko siya hanggang ngayon at sa magiging dulo ng aking buhay, I would like to remind myself that without Him, I am nothing. Gideon and the 300. From 33,000 soldiers, naging 10,000, naging 300. Dahil nais ng ating Panginoon na kung magwagi man sa digmaan ng Israel, sasabihin nila, mabuti ang Diyos. Sa halip na sabihin nila, kami ay nanalo dahil kami ay magaling. Pinalalahanan ng ating Panginoon si Gideon at ang buong soldiers ng Israel na wala silang magagawa sa kanilang kalaban kung wala ang Panginoon sa kanilang buhay. To make a long story short, sila ay nagwagi dahil nakinig sila sa sinabi ng ating Panginoon. The best voice and the best words that we can hear is from the mouth of God Himself for our future. Ang kinabukasan natin ay mahalaga. Gusto nating matupad ang magagandang bagay sa ating mga buhay. But we must listen to the word and the voice of God. Maraming boses tayong maririnig. At kung hindi tayo maingat sa mga boses na yan, ang ating future ay nasa panganib. Kaya't napakaganda, mga kapatid, na tayo ay mag-ask sa Panginoon ng wisdom, Lord. Bigyan mo ako ng sensitivity kung ano ang aking papakinggan, Panginoon. Alam nyo, lahat ng boses minsan ay magkakapareho. Tinitignan natin, iniisip natin, parang mabuti, parang magaganda, mga kapatid. Ngunit kung alalahanin natin na ang leading ng Holy Ghost ay nasa ating mga buhay, tayo ay hindi mawawala sa programa ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! The best pa rin ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost ay kayang baguhin ang ating tinatahak na kapahamakan patungo sa katuwiran ng Diyos at kapayapaan. The Holy Ghost can lead us to change our mindset. Minsan ang ating mindset ang nagpapahamak sa atin, mga kapatid, dahil hindi natin kinonsider ang boses ng Espiritu ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit palalahanan natin ang ating mga sarili
Mabuti ang ginagawa ng Diyos kung tayo ay palaging nagpapakumbaba sa Kanyang kalooban. Sa lahat ng hindi mga nakarinig sa aking testimony, alam ng aking bunsong kapatid kung sino ako, mga kapatid. Ngunit sadyang kay buti ng ating Panginoon, na kahit gaano tayo makasalanan, kayang baguhin ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Kayang-kaya niyang gawin ang anumang bagay na mahirap para sa ating lahat, sapagkat walang imposible sa ating Panginoon, at panghawakan natin, mga kapatid, ang Kanyang mga pangako. Kung sumuko ang aking tatay sa panalangin, wala ako ngayon. Nais ko pong ipakilala kung sino ang aking tatay. Ang aking tatay, pag manalangin, madilim pa. Natatapos siya, may araw na. Yan ang aking tatay. Alam niyang humarap sa presensya ng Panginoon. That's why I encourage all of the tatay in this church, huwag tayong susuko. Manalangin tayo ay maging mabuting halimbawa sa ating family. Amen? Ano man ang challenges na dumating, manatili tayong magpakumbaba sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat kapag nailid natin ang ating family sa tamang direksyon, mga kapatid, makakaasa tayo, pawang magagandang bagay ang ating makikita sa ginagawa ng ating Panginoon. Just to let you know, mga kapatid, now, in our generation, we are in the 4th generation. Dahil po may nanalangin na tatay para sa aming family. May taong nanalangin sa amin na hindi sumuko sa pagsubok ng buhay. Nanatili siyang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Ano man ang hamon na dumating sa kanyang buhay, pinili pa rin niyang maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! And finally, the Jacob's ladder. Alam nyo ang istorya na ito, di ba? Nasa halip na malambot na dikutsyon ang pilo ni Jacob, siya ay nag-arrange ng mga bato na panlagay sa kanyang ulo, mga kapatid, upang at least ma-elevate man lang from the ground sa kanyang pagtulog. Siya ay nag-arrange ng napakaganda ng kanyang pilo. Marahil ang balabal niya, ang sinapin niya doon sa mga bato na nagsilbi niyang unan, mga kapatid, upang at least ma-elevate siya, ma-relax siya sa kanyang kapaguran. Siya ay napagod, nagpahinga doon sa lugar na yan, na kung sawagin ay Bethel, mga kapatid. At nung panahon na ito ay siya ay nakaidlip at nanaginip ng magandang bagay sa kanyang buhay. Kung ako si Jacob, ayaw ko nang magising. Dahil nakita niya yung mga angels, di ba? Galing doon sa langit, pababa, may umaakyat from the earth going to the throne of grace. Nakita niya kung ano ang activities ng mga angels na ginagawa nila, mga kapatid. Marahil nung panahon na yon ay busy ang mga angels na galing sa trono ng ating Panginoon at nilalagay ng Panginoon sa kanilang kapangyarihan ang katugunan niya sa mga taong nananalangin sa Kanya. At naroroon ang sagot ng ating Panginoon. Alam nyo ba na kapag tayo ay lumuluhod sa ating Panginoon, may mga angels na nakikinig sa ating mga panalangin at dinadala nila ang mga panawagang ito sa ating Panginoon, at sa kanilang pagbabalik dala na nila ang kasagutan ng ating Panginoon at provide ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin. And that is what God wants to do in this place today, that there are angels in this house of the Lord, that whatever prayers that we have, that we are asking to God, He will give us the answer. And the Lord is good. Tayo ay tumayong lahat, mga kapatid.
I can't believe it's a dream. Darating ang panahon na ikaw ay nasa piling na pala ng ating Panginoon at masasabi mo, I can't believe it's a dream. Ang akala mo natutulog ka lang. Ang akala mo ay nasa relaxation ka lang. Ngunit sa tamang panahon, kasama mo na pala ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. We are talking about reality. If we want reality to happen in our lives, we must be real to God. Alisin natin ang mga fake sa ating buhay at maging totoo tayo sa ating Panginoon. Ano ang totoo? Tayo ay mahina. Tayo ay prone sa temptation, mga pagsubok. Ngunit kung tayo ay umaasa sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, whatever temptation, whatever problems, trials, and challenges that can bring us in this life, we will be rest assured, safe, and secured if we are real to God. Lord, I am weak. I need you, God. Lord, I don't know what will be my future, but you know everything, my God. I put them in your hand, my Lord. I put all these things in your hand, my Lord. Lord, you called me. You saved me. I heard your promises, my God. And I want to see myself standing high on that high ground. You are my rock. You are my salvation. There is none like you, my Jesus. Let the Holy Ghost minister right now. Let the Spirit of the Lord flow in this place. Let us invite the presence of God in this place today. He is calling your name, my son, my daughter. I love you more than ever you know. You are my special child. From the beginning of time, you are in my mind. When I was on that cross, you are in my mind. You are special to me. Put your trust and hope in me. I know many times that you are worried, that you are confused, that you are overwhelmed. But I would like to tell you, I'm still here. I'm your Father. I'm watching you. I'm preserving you like my servant Job. You are my own. You are my own. You are my child. You are belong to me. No one can take you out of my hand. Trust me. Believe in me that I can do great and mighty things
that you cannot even understand that I can do things behind what is in your mind. Lumapit tayo sa altar if we can, my brothers and sisters. This is our time to be in the presence of the Lord God Almighty. The God that we serve is the same God. He is yesterday, today, and forever. And His name is Jesus. His name is Jesus. Every knee shall bow, every tongue shall confess in this name. Every sickness and disease will flee. In that name, there will be miracles, signs, and wonders that only God can do. My Lord, here is my future. Here is my dream. Here is my life, Lord. I put them in your hand, my God. My family, Lord. My brother and sister. In your hand, my Lord, I put them, God.